man luubig na ganito yung Malamig dito. bless the work of my hand. Oh, nakaliko na nga Sabi dito. ko, kasi nga hindi nga ako makatulog kasi makakti siya, tapos tatang tubukan. Ang daming tubo kasi minsan nababag ako. Kung sino pa yung may sugat, siya pa yung talaga yung nababangga. Tagang tubuan siya. Sabi ko kay Lord, luubig mo Lord na matapos. Ang kamay na ito, yung winter. Pagkatapos ng winter, summer na, hindi na malamig yung kamay at hindi na rin ang kamay. Lord bless mo. Ang mga sugat na ito, sabi ko, i-close mo na. Kasi nakauga yung kamay na yung sugat, nakauga. So masakit siya. Hindi, ang trabaho pa naman talaga ang ayon. Trabaho ko rin naman sa basta. Sabi ko, Lord, yung mga sugat na ito ay i-close mo para hindi kumaramdaman yung hati. Sabi ko kay Lord. Oil. So, bandage, dalawang bandage, lahat ng kamay ko kay bandage. Binandidas ko yan, nilagyan ko ng bandage, bago matulog, nilagyan ko ng cream, tapos nanalangin ko kay Lord. Bukas, Lord, pag nasana, uuga yung sugat. So, talagang yung hindi ako katulog na sa kumikilot siya, kumikilot. So, nung pagka-umaga, sabi ko, Lord, duty na naman. Duty na naman, Lord. Sabi ko, Lord, yung sugat ng aking kamay, hindi na siya mag-open. Kasi natatakot ako baka may infection dahil sa mga chemical na ginagamit natin sa paglilinis. So yun, magtapag po siyang nakabandage. So wala akong choice kasi nga nababasa. So yung bandage po niya nabasa. So kailangan kong alisin kasi basang-basa na po siya. So nung inalis ko po yung aking mga tanghayang lapas na yun, unti-unti ko po siyang inalis yung bandage kasi natatakot ako natingnan baka yung sugat ko niya ay nakauga. So natatakot akong alisin pero nag-pray na po, Lord, hindi na po ito open. Close na po yung sugat. So unti ko siyang inalis yung bandage. Nung pag-alis ko po, ay, praise the Lord, close. Okay. Close na po siyang glory to God kasi naramdaman ko parang merong guminhawa yung pakiramdam ko tapos kasi yung pakiramdam ko parang nilalagdag na ba? Kasi nga sa sakit na aking nararamdaman, pakirot. So yun po, pagbukas ko po nung bandage na yan, naalis na po yung close na po yung sugat. Hanggang tuloy na po yung close niya hanggang hindi na po nagtuho. At wala na po hanggang unti-unti po na humihina yung sakit hanggang bumalik tuloy po hanggang. So praise God. Tunay na ang Panginoon pag tayo manalangin kahit sa mga malaking bagay ay kumikilos. Amen. Sabi nila, psychology says, pag umiinom tayo ng vitamin C, ang mga sugat madaling umilog. O madaling umalik. You believe that? Amen. Naniniwala ako that God is our God, miracle worker, a promise keeper. Amen. At siya He is the light in our dark. Naniniwala po ako doon, mga kapatid. Hindi po sa ako'y leader, hindi po ako sa titles, but God is working miracle of promise keeper. And He is the light in our darkest time. Siya po yung nagliliwanag sa ating buhay kung tayo may mga problema na ating nakikita. Maliit man yan, malaki.
God is promised that He will never leave us nor forsake us. Kahit maliit man yan, umalaki. Yan ang promise ng Panginoon. That God, He will perform in the miracle in our lives. God will perform the miracle in our lives. Yan tayo naniniwala sa ating Panginoon. That God, yan ang ating Panginoon Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Ang ating Diyos na pinaglilingkuran is a miraculous God, a miracle worker in our daily life. Amen. Amen? Amen. Kaya nga, ang aking exhortation mga kapatid, is ito po. Exodus. Ito po, Psalms pala. Psalms 22 verse 24. Sabi po ang Panginoon dito po ay paki-ano sa English. Marunong ka ba sa English? Meron pang English dyan. Pakibasa po sa English. Maganda kasi sa English. Hello? May mga Bible po tayo? Pakibasa po sa English. Sa English Bible version po. Psalms 22 verse 24. Does not neglect the poor or ignore the father. Does not turn away from them, but answers with the Lord. Amen. God does not ignore, amen, the suffering of the afflicted one. Hindi ito ini-ignore ng Panginoon yung suffering ng bawat isa, kahit sa ating mga employer, problema man natin sa family, or sa employer po natin, He did not ignore us. Amen. When we suffer. Amen? Kahit sa mga maliit lang na bagay, katulad ng exhortation ko po, God knows, nakikita po niya yung sitwasyon, nakikita niya nasasaktan ka, pero you continually perform your duty. Amen. Amen? Amen. But God knows, nakikita niya. So hindi niya iniiwan mga kapatid, hindi niya ini-ignore the suffering of the afflicted one. Yan po yung nagpapatatag sa akin. Kahit sa aking mga amo, ano man ang aking nararanasan sa aking mga amo, ito po yung aking pinanghahawakan. He never ignored the suffering of the afflicted one. Meron tayong assurance. This is the assurance that God is our hope. Amen? Amen. Minamaltrato ka man ng amo mo, may problema ka sa problema, may problema ka man sa pamilya mo, kung meron ka bang problema na iba, God did not ignore your suffering. Amen. Amen, mga kapatid? Amen. He did not ignore the suffering of the afflicted one, but listened to their cry. Amen? Ang Diyos ay nakikinig sa ating mga hinagpis sa buhay mo natin. Ano mang klaseng problema yan sa buhay mo natin. Amen po, mga kapatid? Amen. Kaya sabi niya sa Tagalog, basahin sa Tagalog, mga dukhay, di niya pinapabayaan at hinahamak. Yung mga hinahamak, yung mga dukha, hindi niya po ito pinapabayaan. Hindi siya umiiwas sa mga humihingi ng paglingap. Amen? Masarap naman ang Panginoon na meron tayo. Amen? Nililingap niya po tayo at hindi niya tayo ini-ignore o hindi niya kanya iniiwasan kahit tayo ay nagkukulang. Nilingapin niya po tayo at sinasagot niya ang ating pangapanalangin. God will answer our prayer. Amen? Amen. Ang example ko dito mga kapatid is dito po sa Exodus. Basahin po natin sa Exodus 3, verse 7 and 1. Sabi niya dito mga kapatid, ito ba yung example ko? Nakita kong labis na pinangpahirapan ang Ehipsyo ng ating mga bayan. Alam ko ang kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdating.
Amen? So, bawat trials na ating nai-encounter or nagaganap sa buhay po natin, nakikita ng Diyos. Bawat kilos nagaganap, nasasaktan ka man, minamaltrato ka man ng amo mo, hindi man maganda ang trato sa'yo, nakikita yan ng Panginoon. Amen. Siya lang yung ating pag-asa. Kaya hindi ako takot sa aking mga amo sapagkat where I have God, na siya po yung magre-rescue po sa akin in times of suffering, in times of minamaltrato ka. Amen. Sabi nga naman, huwag kang matakot. Sapagkat lahat ng bagay na nakikita ni Lord, just trust God. Sabi ng Panginoon, ang sino mang nananalangin. Amen? He will listen to the cry. Alam ni Lord, nagagawa. Alam ni Lord na nagkukulang tayo ng pagkain. But God, He will supply our strength. Kahit malit lang ang kinakain. Amen? Amen. Ang Diyos po yung magsusupply ng ating energy para yung ating duty matapos po natin. Amen po? Amen. Hindi niya tayong iiwan kahit anong klaseng sitwasyon po tayo. Kahit anong klaseng suffering meron tayo, hindi kanya tatakutan. He will listen to their cries, sabi ng Panginoon. Amen? He will save us. Constant. Immediate. He will rescue us. In your suffering. In your circumstances. Sa buhay po natin. Amen po, mga kapatid. Amen. Lalo na yung hindi mo na kaya. If you pray to God and constantly, immediately, He will rescue you in your suffering. Amen po, mga kapatid? Amen po. So, huwag po tayo mawalan ng pag-asa yung mga bagay na ating na-encounter sa buhay po natin. Amen? Dapat maging matatag po tayo sa ating Panginoon. Hindi yung ako po, mga kapatid, meron yung tatag ng kalooban na alam mo yung right mo. Alam mo yung ang Diyos ay kasama mo. Hindi ka natatakot kahit anong sabihin ng tao. Huwag kang matakot. As long nasa tama ka. Amen. Sapagkat kung nasa tama ka, ipagtatanggol ka ng Panginoon. Amen. Pero kung